Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong black and gray design na pinagawa sa atin ni client. Bali yung clock at saka rose lang yung stencil natin dito, tapos yung sa pang ibabaw niya mamaya bali freehand na lang natin. So ganun pa rin yung timpla natin ng black and gray, tatlong large ink cups pa rin yung gamit ko. Yung unang cup solid black, yung pangalawa 9 drops. Tapos pupunuin ko yan ng solution. Kung wala kayong solution, pwede namang witch hazel o kaya distilled water. Yung pangatlong cup, 2 drops, tapos pupunuin din natin ng solution. Bale, diskarte ko sa ganitong pyesa, kinukuha ko muna yung bawat detail nung rosas o kaya yung babang part kung kahit na anong design pa yan. Kinukuha ko muna yung detalye nung pinaka nasa ilalim na part ng pyesa. Pwede kayong mag-bloodline dito, pwede rin namang may tinta, pwedeng medium wash o light wash yung gamitin nyo para makuha nyo yung mga detail. Para kahit maburahan kayo ng stencil, naroon na kayong guide na susundan. So eto, kung makikita nyo, ayan na po yung pinaka parang bloodline natin. Kinuha na natin yung mga detail. Tapos ngayon, puro shading na lang po yung gagawin natin dito sa rosas. Bali dito, solid black yung gamit ko dyan. Tapos 15M1. Yung mga sulok-sulok na part ng rosas na yan, parang solid black o kaya dark na pagka-black yung kailangan natin gawin dyan. Kasi siya yung pinaka madilim na part dun sa rosas, yung mga sulok-sulok niya. O kaya yung mga ilalim na natatakpan ng ibang petals. Parang ano lang po yan, yung sinasabi ng artist na source of light, na halimbawa yung ilaw naka-focus dun sa ibabaw ng pinaka rosas. Bali yung mga nasa ilalim nun ng mga bawat petals na yun, syempre parang andun yung anino, so madilim yung part na yun. Kaya yun yung mga dinadark natin sa mga ganitong design. Tapos tsaka natin hahagurin yung mga petals ng mga medium wash, ng light wash, para mapalabas natin yung pagkarosas talaga. So dito nag-highlight na ako para mamaya hindi ko na siya babalikan kasi tapos na to, tong rosas na to. Pwede rin naman kung sa huli nyo na rin gagawin yung puti o yung mga highlights kasi para hindi ka agad madumihan. Pero kung halimbawa nag-highlights na kayo, syempre kailangan ingatan natin na mahawaan pa ng dark o ng ibang kulay yung hinighlight natin o yung nilagay natin na puti. So dito, kinuha ko rin muna lahat ng mga detail bago ako nag-shading. Ayan, kung makikita nyo, ang gamit ko rito, yung light wash natin, yung 2 drops, sinawsaw ko pa siya doon sa hugasan para mag-light pa siya. Ayan, kung mapapansin nyo, halos parang mamula-mula lang yung dating nung tinta sa loob kasi sobrang labo niya na talaga. Sa totoo lang, sa design na sinend sa akin ni client, wala talagang kulay yan kasi siya parang design lang talaga, hindi siya yung nakatatong design. Design siya, tapos yung iba wala talagang laman. Kaso kasi pagka ako gumagawa, hindi ko talaga iniiwan o hindi ako nag-iiwan ng open skin dun sa pinaka ginagawa kong tattoo kasi parang hindi naman sa pero parang nakukulangan ako. Hindi naman sa napapangitan, parang nakukulangan ako kung hindi natin siya hahaguran ng kahit yung sa hugasan lang, yung gamitin natin na pang shade para magkalaman lang at saka para yung balat ni client pantay yung sugat. Alam mo kasi pag hindi mo hinaguran yung mga open skin na yan, hindi pantay yung yung sugat niya. Yung hindi tinamaan ng needle nakalubog. Tapos yung part naman na tinamaan ng needle, mga tinamaan, nakaangat. So minsan ang pangit tignan, parang lubak yung balat niya kasi nga merong may sugat, merong wala. So hindi pantay yung balat niya, hindi magfa-flat pagka parang pangit tignan. Para sa akin lang naman yun
Ewan ko sa iba kung ganun din yung ginagawa nila. Basta ako, wala akong iniiwan na butas dyan. Yun doon naman sa iniwan kong part kanina, yun sa bilog na sinishade ko. Pinutian ko po yan para tamaan din ng needle. So, ito na po yung pinrihan ko na filigree, yung pinalagay ni client na additional na design para dun sa tattoo niya. So, yung pinaka-outline nitong filigree, gumamit ako dyan ng 11RS para i-power line. Ang 11RS po ay shader siya, pero pabilog siya. Di bali, ang technique dito sa paghagod ng makapal na shader para makagawa ka ng power line is mabagal lang yung hagod, tapos medyo mataas yung bolts. Ang gamit ko doon sa bolts na yon 7.5, tapos mabagal lang yung hagod ko para hindi magbutal-butal yung pagkakagawa natin ng power line. Tapos yan, diskarte ko na kung paano ko i-shade. Meron tayong solid black na ginamit dyan, may medium wash, meron tayong light wash para mapalabas natin yung kabuuan ng pyesa. Mahalaga rin talaga na yung background binibigyan natin ng oras. Hindi lang tayo yung basta shade lang ng shade o magkaroon lang ng konting background. Iisipin din natin kung paano natin mas mapapaganda yung kabuuan ng pyesa gamit yung background na ginawa natin. So, ito na po yung ating finished product. Yan po yung Scorpio na pinasingit din ni client. So, yun lang. Sana may naibahagi ako sa inyo maiksing kaalaman. Pasubscribe po ng ating YouTube channel, Nads Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.